Hello, what's up, ang sangkay? Good day po sa inyong lahat. So, pag-usapan po natin ang tungkol po sa pangyayari sa ating planeta pagdating po sa inner core. Alam ko na pag-usapan na po natin ito nakaraan, mga sangkay. Kaya nga lang ngayon, mas tingnan po natin ang klarong impormasyon kung ano ito, kung talaga nga bang delikado ito sa ating planeta. O wala naman, mga sangkay. Ito po yung ating aalamin ngayon. Anyway, bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang ating video, ito mismong napapanood nyo, para mapanood din po ng ating mga kababayan. Okay? So ito na, sa walang pagtatagal, umpisahan na po natin ito. Tara! Ito na nga po ang nangyari. Yung ating inner core or yung inner core ng planet Earth ay nag-iba po ng galaw. Okay? Hindi naman po ako scientist, pero gusto ko pong malaman dahil interesado din po ako kung ano po ang nagaganap sa ating planeta. Kasi ang napanood ko dati sa movie na The Core, na kung saan pinapanood din po yan ng mga estudyante, pinapanood po ng kanila mga, I think, science na teacher, mukhang malaking problema kung mayroon pong mangyayari sa ating inner core. So ito po yung ating aalamin ngayon sa pandaigdigang balita. Ito po, panoorin po natin ito. Yan po, oh. Inner core ng mundo, posibleng pabaliktad na ang ikot? Yan yung tanong. So ang tanong, eto. Kapag baliktad na ang ikot, ano ang mangyayari sa ating mundo? Katapusan na ba? Yan po ang tingnan natin ngayon, guys. Yan, no? May kakaibang nangyayari sa gitnang bahagi ng ating mundo. Gitna, ibig sabihin ito yung bilog. Paano ba? Hindi makita yung bilog. Yan, kumari ang bilog, yung dito, yung gitna niya. At patuloy umano ito na pinag-aaralan ng mga eksperto. Batay sa pinakabagong pag-aaral, ito na. Posibleng baliktad na ang ikot ng inner core ng ating planeta, ito mismong Earth. Ito mismong kinauupuan natin, tama. Kasi malamang nakaupo kayo ngayon habang nanonood sa akin. Ang inner core ang pinakagitnang bahagi ng ating mundo. Pwede ba ako mag-sample dito? Wala akong makita. Walang bilog dito eh. Basta yun, gitna. Yun dito, gitna, dito. Yan po yung inner core. Yan daw po yun. Yun o, nasa gitna. Isa itong bola na binubuo ng iron at nickel. At halos kasing sukat ng Pluto. At tila lumulutang sa nakapalibot nitong outer core. Ito yung outer core. Para daw po siyang, ito yung outer core, ito yung inner core, para daw po siyang nakalutang. Yan o. Yan. Para siyang maliit na planeta, no? Naalala ko tuloy yung kwento ng Agartha. Naniniwala ba kayo doon? Napanood nyo na ba yung tungkol po sa Agartha? Naku, ano yun? Conspiracy theory, pero marami pong point doon at gusto ko nga i-vlog yan dito minsan. Tingnan po natin kung pwede po tayo mag-komento, mag-react po tayo sa mga nagawa na pong video. Kasi for sure, kung gagawa pa po ako ng another story ng Agartha, baka magsawa na po kayo dahil same pa rin naman po yan sa mga napanood nyo noon. Ayon sa pag-aaral ni Xiao Dong Song at Yi Yang, ng Peking University sa
Bakit Peking? Mabirang pangalan yan. Peking, totoo pala talaga. Peking University sa China. Posibleng huminto sa pag-ikot ang inner core noong 2009. Seryoso ba? At nagsimulang umikot ng pabaliktad. So, ibig sabihin, noong 2009 pa pala ito nangyari? Sabi nila posible daw huminto yung ikot nito noong 2009. Tapos nagsimulang umikot ng pabaliktad. Ayon pa sa kanila, okay. Regular daw po na nagbabago ang direksyon ng inner core. Okay, nabanggit na po natin yan nakaraang video. We believe the inner core rotates relative to the Earth's surface, back and forth, like a swing. One cycle of the swing is about 7 decades, meaning it changes direction roughly every 35 years. So, yun po yung kanilang sinasabi. Pero, I don't know kung naano to. Kumpirmado itong information. Pero sabi po dito, nagbabago daw po talaga ang direction every 35 years. Noong 1970s daw, huling nagbago ang rotation ang inner core. At posibleng magbago muli ito ng ikot sa kalagitnaan ng 2040. Uy, 2040, posible daw magbago. Anyway, wait. Bago po tayo magpatuloy. Please, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang ating video. I-subscribe niyo po yung Sangkay Dyan Daily. Ito po yung isa ko pong channel, okay? Sa mga super solid sangkay at mga nakasubscribe po sa aking YouTube channel, ito po. Ngayon, pagkatapos po pong panoorin ang video natin, pumunta po kayo sa inyong mga YouTube channel search. Ito po, dito yan, search box. I-type niyo po dyan yung Sangkay Dyan Daily at pag lumabas po dyan, ayan, i-subscribe nyo po at click nyo po yung notification bell. Dito po, nag-a-upload ako mga sangkay ng mga nakakatuwang video, mga lakad ko, mga adventure, or ano pang mga pwede natin magawa sa buhay. So, dito, panoorin nyo po yung mga video namin, i-like nyo, mag-commento po kayo, sabihin nyo kung ano yung mga trip nyo na gusto nyong ipagawa sa amin o sa akin na mga vlog. Okay? So, please, after pong mapanood ang video natin ngayon, pumunta po kaagad kayo sa inyong mga search box ng inyong mga YouTube account. Hanapin nyo yung Sangkay Dyan Daily, i-subscribe nyo po at i-click nyo po yung notification bell. Panoorin nyo po yung mga video namin, mag-commento kayo ang mga request nyong video o magpa-shoutout. So ito tuloy na po natin. Ano yun? Ito. Tumaraw ito sa naobserbahan nilang pagbabago. Sa bilang ng oras para makaikot ang Earth sa axis. Pero kakaunti pa lang ang impormasyon. Kung papaano ito makakaapekto sa ibang layers ng Earth. Yun po yung gusto kong malaman. Kasi yung planeta po natin, layer by layer po yan, para po siyang sibuyas. Sibuyas na ang mahal-mahal. Layer by layer po siya. Ano po yung epekto kaya nito? May agam-agam naman ang ibang siyentipiko sa naturang pag-aaral. Yan. Parang teorya po yan. Bagaman naniniwala silang nag-iba ang galaw ng inner core, hindi sila nagkakapareho ng teorya.
Kung tuwing kailan ito nangyayari? Something's happening and I think we're gonna figure it out. But it may take a decade. Tagal pa. Tagal naman nun. Okay, so yun po ang klarong nangyari sa ating inner core sa ating planeta. At ano po inyong komento? Kung meron po kayong mga tawag dito, mga knowledge about dito mga sangkay kasi hindi po tayo nabigyan ng kaalaman patungkol dyan na mas malalim-lalim. I-comment nyo po sa ibaba, bahagi nyo po ang inyong komento kung ano man po yun ngayon. So, bago po ako magpaalam, again, I invite everyone to please subscribe my YouTube channel. Ito po yung aking isang account. 3,000 na po tayo dito. Congratulations sa ating lahat. Subscribe, i-click nyo po itong Sangkay Dyan Daily. Subscribe and click the notification bell. Panoorin nyo po yung mga video namin. Mag-komento po kayo kung ano yung mga trip na comment or gusto nyo ipagawa sa amin. Okay. Yun lang. Ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli. This is me, Sangkay Dyan, at palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.